Plunder o pandarambong sa Office of the Ombudsman si dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Yan ay kaugnay ng paglilipat ng 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth noong 2024. Yan ay kaugnay ng sa complaint affidavit na inihay ng siyam na individual. Bukod sa plunder ay nireklamo din ng technical malversation, graft, grave misconduct at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees sina Recto at Ledesma. Batayan umano nila ang pagdedeklara ng Korte Suprema na labag sa batas ang paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury. Naniniwala sila na matibay ang ebidensya laban kina Recto at Ledesma sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na walang pananagutan ng mga ito. Hiniling din ng mga complainant sa ombudsman na patawan ng preventive suspension sina Recto at Ledesma. Samantala, sinabi naman ni Recto na handa siyang makipagtulungan sa ombudsman sa sandaling magsagawa ng preliminary investigation na paunang investigasyon. Sinabi ni Recto na iginagalang niya ang karapatan ng bawat mamamayan na dumulog sa korte. Gayunman, ginit ni Recto ang kanyang pagiging inosente na sinabi rin ng mga maestrado ng Korte Suprema na wala siyang kriminal na pananagutan dahil kumilos lang siya in good faith. Sinabi ni Recto na tumugon lang din siya sa utos ng Kongreso na ibalik sa kabanang bayan ang mga hindi nagamit na pondo ng PhilHealth. Samantala, wala pang tugon sa GMA Integrated News si dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma hinggil sa naturang issue. Walang hiya ka din eh. Ha? Alam mong para sa healthcare yan ng mga mamamayang Pilipino. Pero bakit pumayag ka? Kung inutusan ka lang ng Kongreso na ilipat yung pundo ng PhilHealth, bakit? Saan yun nilipat? Nilipat sa DPWH. Kaya yan ang utos ng Kongreso sa'yo, ilipat sa DPWH na budget para doon na nakawin. Yan ang pinapaboran mo kaysa papaboran mo ang mga ordinaryong Pilipino na nagko-contribute dyan sa pira ng PhilHealth. Nagbabayad ang mga ordinaryong Pilipino para sa healthcare nila. Pero pumapayag ka, dapat ipinaglaban mo kung para ka talaga sa taong bayan, Recto. Ang yabang-yabang mo pa. Nung nasa Senado, sinabihan mo pa si Senator Bongo na huwag kang utosan. Kasi sabi ni Senator Bongo, ilabas nyo na yung pera o kung ano man yun. Huwag kang utosan. Putang ina ka, Recto. Nagtatrabaho ka pa sa gobyerno nang akala mo hari ka? Hindi ka uutusan? Utusan ka lang naman namin eh. Pinaupo ka dyan, utusan ka namin. Gawin mo ang dapat para sa taong bayan. Hindi na magmamayabang ka. Huwag kang utusan, putang ina ka talaga. Mag-resign ka, hayop ka. Ang yabang-yabang mo, Recto. Pinaupo ka dyan, ikaw ang utusan namin, ikaw ang caretaker ng budget na yan. Dapat dipinsahan mo. Tumayo ka kung saan ang tama. Inutusan ka lang ng Kongreso na ilipat mo agad. Hindi mo alam na maraming nagdusa, maraming nagdurusang, mga ordinaryong Pilipino na marami na dyan namamatay na lang, walang gamot, walang maibibili na gamot. Dahil yung putang ina na PhilHealth na yan, kung malaki yung billing mo sa ospital, magkano lang ang na allocate ng PhilHealth? 5,000? Ay, Diyos ko po. Kaya talaga itong gobyernong bangag na Marcos na to, wala ka talagang maaasahan. Puro mga putang ina. Puro mga walang hiya. Mga makakapal ng mukha katulad ni Recto at katulad nitong isa na to. Itong si Ledesma. Sinabi din ni Ledesma sa Senado nung tinawag siya ng hearing doon. Utos ni Marcos Jr., utos ng Office of the President na ilipat ang pundo ng PhilHealth. Nanunood ako sa iyo, Ledesma, ng sinasabi mo. Utos ng Office of the President, isa ka ding gago. Alam mong para yan sa mga tulong sa health problem ng mga taong bayan, sa healthcare ng mga mamamayang ordinaryong Pilipino. Pero pumayag ka din. Kaya kayong dalawa, dapat hindi kayo nakaupo. Dapat sa inyo makulong. Dahil mga wala kayong kwintang tao. Pinapahirapan nyo ang mga ordinaryong Pilipino. Kayo ang nagpapahirap sa mga ordinaryong Pilipino
na walang-wala, nagko-contribute na nga sila sa PhilHealth para pag magkaroon sila ng sakit, na hospital sila, hindi na sila magbabayad. Pero anong ginagawa ninyo? Winawalang hiya ninyo. Ginagago ninyo ang mga ordinaryong Pilipino. Kaya dapat sa inyong dalawa ni Recto, nasa kulungan. Lalo ka na, ikaw putang ina, sorry. Ikaw, Lidisma. At kayo ni Recto talaga, magsama kayong dalawa sa kulungan. Mga walang hiya kayo. Illegal yung ginagawa ninyo. Korte Suprema nagsasabing illegal na ilipat ang pundo ng healthcare doon sa ibang mga ahensya. Bawal yun. Pero nakikinig kayo. Kasi mga wala kayong malasakit, wala kayong pakiramdam sa mga mahihirap. Dahil ang akala ninyo hari kayo, nasa mataas kayo. Kaya ito ngayon dapat sa inyo sampahan ng plunder. Dapat sa inyo makulong. Mga walang hiya kayo. Mga salot kayo. Nagpapahirap kayo sa mga mahihirap. Kahit yang si Dr. Itchon, naaawa na daw siya maraming mga taong mayroong cancer, mayroong sakit na cancer. Halos hindi na magpapagamot dahil nga walang pera. Pagpunta ng hospital, wala ding gamot. Re-resitahan ng doktor. Wala ding pirang maibibili ng gamot. So magtitiis ng sakit. Nang dahil sa bulok na sistema, magnanakaw na sistema ng gobyerno, mga Pilipino na ordinaryo ang nagtitiis sa kahirapan. Dahil sa pagkamagnanakaw at sistemang bulok. Kaya dapat mga taong bayan, kumilos na kayo. Hilain nyo na yung bangag na Marcos administration na inutil, walang kwinta, wala talagang maayos na maaasahan natin sa kanya. Hindi na, wag na nating hintayin na matapos niya yung term niya, putang ina. Matapos yung term niya, para nang ginahasa ang bansa natin ng lubos-lubusan. Bangkaruti na nga ang Pilipinas eh. Utang ng utang, mas malaki ang utang kaysa income ng Pilipinas. Utang ng utang, taon-taon utang ng utang. Saan napunta ang utang? Saan napunta ang inutang? Binulsa lang ng mga hayop. Wala namang nakikitang maayos na tulong sa mga Pilipino. Ayan, komplimentuhan kayo ng DSWD, IX, kung ano pa yung mga komplimento sa inyo. Masaya ba kayo niyan? Putang inang gobyerno to. Parang nilalaruan lang kayo ni Marcos Jr. Di ba kayo nakakaramdam ng ganun? Magnanakaw ay talagang magnanakaw. Kaya wag nyo nang ilayo pa. Basta Marcos, magnanakaw talaga yan sa kaban ng bayan. Yan ang ending ng Marcos. Pahihirapan kayo, mga taong bayan.